Ito rin, oh. Daming ani, ha. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Chatoy! Sabi ni Asha, ba't si kuya hindi raw gumagalaw? Parang hindi raw naglalaro. Eh ano si kuya ngayon ni goalie? Yun ang trip ngayon ni Jairus. Ayaw niya na yung takbo-takbo. Yun ang passion niya sa soccer ngayon, yung goalie. Itong babaeng to, oh, walang ginawa. Oh, kundi kumain lang. Oh, nagmumukbang lang. Okay, what can you tell everybody? Watermelon. Say hi ka naman. Hi. Eh, si Mami, magandang umaga. Hindi ako nagsuklay. Di raw siya nagsuklay. Ang aga kasi ng laro ni Jairus eh. Alas 8 ng umaga. Actually, may pasok nga ako ngayon. Yung uniforme ko nandoon sa yung pangtaas ko nasa sasakyan. Hindi ko na matatapos tong laro. Mamaya alis na rin ako. Gusto ko lang makita si Jairus na naglalaro. Kuya! Kuya! Ay, si Jairus, oh, kanina pa walang ginagawa. Oh. Lugi ang bayan. Happy Sunday, everyone! Happy Sunday! Kagagaling lang namin sa simbahan. Nasaan tayo ngayon? 85 degrees. I like coconuts or matcha. I like this one. I hate beans. I only like nuts. Ah. Oh, you like? This is what you like. Tag-isa lang to. Tag-isa tayo. So guys, masarap tong egg tart. Daddy, ito pa na 6 pieces. Ha? Ano din naman mo? That looks good, ha? Mura ng ano? Papaya. Ito Ganda, na no? siguro tag-5. Pula. Sige, mo naman yan. Ito. Subok lang, subok. Ay, tama. Yun. Okay. Ito kalaki, $5. Pero $1.99 na pound. Patikim namin sa mga bata. Hindi pa sila nakakatikim ng papaya. Mura ng mangga. $3 dalawa na. Pero ang lalaki ng mangga niya. Ayun, oh. Ayan, oh. Dito pala kami guys sa La Plaza Market. Pag wala sa Costco, dito kami namimili. Kasi mura tsaka sariwa din yung ibang gulay nila. Marami silang variety ng karne. Yung mga karne na wala sa Costco, dito makakakuha kayo. Bok choy. Ilan? 4 na to. Pwede na yan. Pwede Balutuin mo. Nilaga. Nilaga. Okay, nilaga naman. Break muna tayo sa sinigang. Sayote, pwede pantinola. Oh, ibang klaseng sayote, oh. Garap at makuting. Ay, black pala. Black sayote. Black sayote, no? Oo. Laki, no? Sarap kaya yan? Kano yan? $4.99. Ha? $4.99 ang pound. Wow, mas mahal siya. Lichiyas, oh. Mahal. naman. $7.99, no? Lambot na. Mukhang matamis to. Ito pa isang klaseng sayote, oh. Oh. Ito, oh, yung maano. Aray, matinik. Kaya pala may tongs. Sakit. Ano ba? Hindi mo nakita yun. Aba, malay ko ba kung ano. Kala ko malambot yung tinik, eh. Hindi mo pwedeng gawin.
Oh, kaya pala may tongs. Oh. Hindi mo pwedeng gamitin yung style mo ng pagpili na sa'yo. Mabili ka sa'yo. Tutusukin ako. Ang sira ulo. Ito kaya, paano mo i-check to? Puro tinik. Hindi mo ma-check kung malutong. Wala sa Costco nito. Sige, maliit lang. Kalahati pang pinakbet, tapos kalahati sa nilagang baboy. Pwede na to? Pwede na yan. Bakit parang walang laman? Bakit magaang? O, itong cinnamon nila, oh. Ganyan lang yan, isang layer lang. Magkano na? $9. Diba? Diba pinakita ko sa inyo yung pumunta kami sa Costco Business Center. Ang mura nung cinnamon nila, yung isang lalagyan, $5 lang. Kaya doon kami bumibili ng cinnamon eh. Kasi nga mura. Tapos ang dami pa. So guys, naalala nyo ba to sa Pilipinas? Ayan. Naalala ko lang nun sa Pilipinas kasi yung bahay namin, katapat namin, simbahan. Diba sa simbahan, merong mga nagtitinda ng mga samalamig, yung gulaman, sago, buko, melon. Tapos, diba, ganito yung mga lalagyan nila. Ganyan, no? 2 piso, isang baso. Naalala ko lang. Ayun guys, what's up? Ito na naman kami. Si Asha kasi sinundo namin sa school tapos naglalaro siya sa park. So naisipan namin, habang naghihintay kami, magbablog muna kami. Pero hindi pa namin alam kung ano yung pag-uusapan namin. Ano yung pag-uusapan natin? Ewan ko, yung kwento mo nga. Alin, ano kakwento ko? Kay ate, no isang araw kasi nahanap ko to, nakikita. Ayoko niyan, boring yan eh. Wag yan. Yun na lang. Maghanap ako ng tanong. Ay, mami tumawag. Eh, pagchismisan kasi ako sa kapitbahay namin, si Ate L. L na lang si Ate L. Ay, nagbigay ng halo-halo. Ay, nagbigay ng halo-halo. Dahil niya kinwento sa akin tungkol sa buhay-buhay. Kasi medyo may edad na rin siya. Chismis mo siya. I-chismis ko si ate. Iba na lang, wag na yun. Maghanap tayo iba pag-uusapan. Sige. Pero maganda yung mga sinabi sa akin ng kapitbahay. Ay, share mo, believe. Mga matutunan sila. Mga life lessons talaga. Kasi nga, matanda na siya, tsaka marami na siyang pinagdaanan. Yun na lang. Konti, Yun may na lang. silang Hindi, to. maghanap ako ibang question. Ayun, ito, meron ako nakitang tanong. Maganda tong tanong na to. Matagal na tong tanong na to. Dali lang. Tanong mo. Dali lang. Si Perpetua35. Ito, over a year ago na tong comment na to. Ito yung, nag-quit ka sa trabaho noon. Oh. Yung nag-resign siya. Tapos sabi niya, congratulations. Gawa ka na isang vlog explaining how you were able to make this decision. Meaning, yung pagkukwit ni Aimee or pag-resign niya sa trabaho. More context, kung hindi naman kasi magastos ang mag-asawa, kayang-kaya naman talaga kahit isang RN lang. Yung oras lang talaga sa pamilya, hindi matutumbasan. You can't even put a number on it. You are both very wise. Ayan. Explain natin paano tayo nag-come up sa ganong klaseng decision since so siguro iniisip din ni ate na bago kasi kami lumipat dito, nasa LA pa lang kami. Ang decision talaga namin ni Aimee, ang usapan namin ni Aimee, ako lang talaga ang magtatrabaho. So yun talaga yung original plan namin bago kami pumunta rito. Yung nagpaalam na si Aimee dun sa trabaho niya, medyo pinigilan kasi siya ng boss niya. Nag-offer lang kasi ng remote. Kung okay lang na pwede akong kahit remote. Actually, hindi namin na-expect yun kasi buo na yung decision namin na hindi siya mag-work. Tsaka wala naman talagang nag-offer ng remote doon sa trabaho nila. So nagulat na lang kami, nakikiusap yung boss niya sa kanya na kung pwede magtrabaho pa rin siya kahit part-time lang, kahit remote, whenever kung meron lang siyang oras or kapag libre lang siya. So kaya lang siya nagtrabaho dahil nga doon sa accommodation na yun, medyo nang hinayang din siya at the same time. So medyo pumayag na rin ako kasi siniisip ko sayang din naman, mababantayan niya na rin yung mga bata, mahahatid sa doon niya sa school, di niya kailangan mag-drive ng malayo, nasa bahay lang siya on her convenience, pwede siya mag-work. So doon naman ako bumibilib talaga kay Aimee kasi
talaga very masipag sa trabaho. Kumbaga extra yung effort na binibigyan niya sa trabaho. Hindi naman sa pagmamayabang, pero minsan nga yun ang pinagtatalunan namin eh. Parati ko sinasabi sa kanya, work smart, don't work hard. Nung mga ilang taon nang nakakalipas, medyo nagiging sobrang busy na rin kami sa mga bata, mga activities, sa eskwelahan. Minsan si Aimee napaka-busy rin. Alam niyo naman, pag accounting, ibang klase ang trabaho. Minsan kahit naka-off ka na, nagtatrabaho pa rin to kasi nga masipag masyado. Di tulad sa amin sa nursing, di ba? Pag clock out mo, pag uwi mo, wala ka nang iisipin, wala ka nang tawag, wala kang backlog. Hindi ka naman pwedeng mag-alaga habang nagtatrabaho. Oo, so pag nagtatrabaho din siya actually guys, ako naman kailangan nagbabantay din ako. Hindi siya pwede magtrabaho ng nasa trabaho ko kasi gusto niya nakafocus din siya. So hindi porke work from home siya yung pabalik-balik, yung bata inaalagaan niya at the same time hindi. Pag siya naka 8 hours siya, 8 hours kailangan din siya sa opisina niya. Anyway, yun nga, naging sobrang busy na. Tapos yun, sabi ko medyo nararamdaman ko na rin na medyo nahihirapan na kami sa oras. Kasi yun, kinausap ko si Aimee, tinanong ko siya kung pwede mag-quit na siya sa trabaho. Tapos ayun nga, kasi siya wala rin na rin pahinga. Parang pag off ka, gawaing bahay. Nag-aalaga ako ng bata. Di naman din ako pwede magbantay dahil prone to mistakes kapag may iba kang ginagawa. Oo, lalo pag sa accounting. Kailangan nakafocus ka lang. Tapos yun, so ilang taon din. Pero matagal, di ba? Matagal siya nagtrabaho. 6 years akong nag-remote dito. So around mga second year na, medyo bino-brought up ko na kay Aimee yung sabi ko, mag-quit ka na, huwag ka na magtrabaho kasi yun naman talaga yung original na plan namin. Hanggang sa may mga araw na nagtatalo kami, nag-aaway kami kasi nga minsan pag busy ako, pagod ako, minsan gusto ko magpahinga, ganyan. Pagbaba ko, walang ulam. Oo, walang pagkain, ganyan. Talagang medyo nagtatalo kami. Ilang taon din bago ko siya na-convince. Actually, isa sa yung mga pinag-awayan naming matindi, yung tungkol sa pag-quit niya sa trabaho. Ganun ba? Matindi ba? Oo, no, nagdrama ka pa nga nun, di ba? Alam mo yung drama mo? Yun, ganon. So, nakalimutan niya na. Para maalaala mo kaya, guys. Hindi pa yata kami nagbablog. Ay, nagbablog na yata tayo. Sabi ko, hindi niya decision yun. Kung maghihinto ako, hindi. Umiiyak yan, guys. First time ko nakita, medyo nagtaas ng boses yan. Hindi mo yan desisyon. Lahat desisyon mo. Pero ito, hindi mo yan desisyon. Yung pag-ibig sabihin, yung desisyon yung pag-quit niya sa trabaho. Kasi parang inuutusan ko siya na mag-quit ka na, ganito. Tapos yun nga, nagdrama-drama siya. Yun, hindi ko makakalimutan yun kasi isa sa mga matinding away namin yun. Sayang hindi ko na-vlog para makita nyo kung paano. Pang best actress. Ang galing. Hindi mo decision to. Luha pa yan. Ang ganda. Oo. Pero ganun lang naman kami pag nag-aaway kami, then the next day na, syempre lalambingin mo na yung pagtatawanan niya lang kung ano yung mga pinagsasabi niya. Saka mabilis ako makalimot, guys. Yung mga pinagsasabi ko, nakalimutan ko na agad. Pero pag nagalit, ay grabe, pati uungkatin niya, pati 1920s na mga pinag-awayan niya. Yun, tapos later on, pumayag na rin siya. Kasi feeling ko, sige na nga, kulit. Hindi, na-stress na rin siya. Napapagod na rin siya. Nararamdaman ko naman, minsan nagko-complain siya sa akin. Siyempre, naawa din naman ako. Sabi ko, mag-quit ka na. Di baling ako na lang yung mapagod, wag lang ikaw. Sabi ko sa kanya. Ayun, ang sabi ko na lang sa kanya, siguro paminsan-minsan mag-overtime na lang ako para maka-makeup kami kung sakaling magkapusing kami. Pero kinalkulan naman namin lahat ng mga gastos namin. With one income, okay naman kami. I mean, masusupport naman namin yung pangailangan namin with just one income lang. Ano ba yung tanong ni ate? Ano pa ba yung pwede kong... Kaya ba daw ng isa lang? O, kaya naman ng isa, sabi nga ni ate. Kaya naman ng mag-isa lang, guys. Kami ngayon, yung sa kita ko lang, di naman sa yung kita ko, nakakapaghulog pa kami dun sa retirement namin. Nasa lang talaga, pagbabudget lang din. Hindi naman matipid na matipid, pero... Hindi naman matipid na... Pero very mindful tayo sa ano yung pagkakagastosan natin. Pag malaking gastos talagang pinag-iisipan namin mabuti. Ilang beses. Oo. Minsan nagdi-disagree pa kami, ganyan. We have to consult each other kapag may malaki kaming mga expenses. Siyempre, nabawasan yung income din namin. Pero hanggang ngayon, 1 taon na mahigit si Aimee na hindi nagtatrabaho at wala kaming pinagsisisihan. Ako, wala akong pinagsisisihan. Nag-improve ba yung quality of life mo? O, siyempre, super. Ang saya. Guys, talaga, masarap. Kasi may mga bagay ako nagagawa ako na ngayon na hindi ko dati nagagawa. Ayun, nakakapagpahinga ka, nakakapag-project ako sa bahay, yung mga project na hindi ko pa nagagawa na naka-pending, kahit pa paano nagagawa ko na. Medyo consistent na siya sa vlogging. Okay, di ba? Nakakapag-vlog tayo na medyo consistent na, ganyan. So, bago siya nag-quit, we make sure na yung kita namin, okay naman, yung kinikita ko, magkakasya naman sa gastos namin sa pangbuwan-buwan. At the same time, syempre, kailangan nakakapag-save ka pa rin kahit pa paano. Hindi ka naman naasa
umaasar sa akin. Kasi hindi ako ganun kagaling maglinis ng bahay. Ganun ba? Oo, hindi ako ganun. Hindi, okay lang. Natututunan naman yun. Pero ano siya, masipag siya magluto. Okay naman siya maglalaban. Importante kasi yun sa mga bata. Kung minsan, di ba nag-general cleaning siya, mini-maintain ko na lang. Mini-maintain. Ako yung nagja-general cleaning talaga. Pero iba kasi talaga pag siya yung humawak, siya yung naglinis, siya yung nagpunas. Mas malinis. Oo. Basta pag linis ko, sa linis niya iba. Oo. Kaya minsan maglilinis siya. Lilinisin ko ulit minsan. Maglalampaso ako ulitin niya. Oo, maglalampaso siya. Maglalampaso ulit ako. Ganyan. Kasi for the longest, nagtatrabaho na talaga ako. Di talaga domesticated. Oo. Pero natututo naman si Aimee. Nakikita mo naman yung effort. Ano pa ba? Nasagot ko ba yung tanong ni ate? Ano pa pwede ko idagdag? Nabawasan yung income namin pero yung benefit noong pagkukwit ni Aimee or yung sa nabawas na income, sobra-sobra yung mga nag-gain namin. Nagkaroon kami ng more quality sa buhay namin kaysa yung parati kami pareho na. Medyo parehas kasi kaming stress dati. Parehong kumikita, pero parehong pagod. Oo. Kasi guys, kapag sa ganitong edad na kayo, nasa 40 pataas na rin kami. Alam niyo yun, nagiging iba na rin yung mga prioridad nyo sa buhay. Dati kasi, syempre, ang gusto nyo parati na lang yung nakikipagpapaligsahan kayo sa iba. Naiiba na yung iba na yung goals kapag tumatanda na. Kumbaga nung mga kabataan namin, mga 20s, 30s. Hindi kasi dati noon, very aggressive kami sa mga career namin. We work above and beyond nga kasi nag-chase kami sa promotions, sa salary sweldo, increase, ganyan. Kasi pag bata kayo guys, mga 20s, 30s, naalala ko pa noon nung bago akong nurse. Pag may mga nurses, kasi bago pa ako noon, may nakikita ako mga veteranong nurse, ang sweldo nila, ganito, ganyan. Natatandaan ko pa noon, ang sweldo ko noon, parang 30-something. Tapos, yung isang nurse, parang kumikita siya ng 40. Kinuwento lang sa akin, chiniswis lang din sa akin isang co-nurses ko. Kapag makakarinig ako ng ganong sweldo, minsan, naiinggit ka ba? Naiinggit ako. Hindi man naiinggit, parang nai-inspire din ako at the same time, sabihin ko. Parang gusto ko rin pag, maabot ko rin yung ganong klaseng level. Ngayon, nung naging 40 ka na, may narinig ka naman 50, gusto mo naman 50 ka. Kumbaga parati mong hinahabol, meron kang chine-chase parati na goal. Pero pag napopromote naman din kami, ako, tayo, Oo. sandali lang yung yung happiness nun yung promotion. Oo. Siguro few days, few months. Kasi ilang beses din siya na-promote eh. Pero tapos after few months, magsisink in na yung responsibilidad mo. Yung trabaho, nagko-complain ka na uli na pagod ka, di ba? Hindi mo na naisip na yun ang promotion mo, kung yung paano mo siya na-appreciate nung una mo siyang nakuha. Hinahabol mo rin yung parang kung ano yung meron yung ibang tao. Halimbawa, bahay. Initially, ang gusto naming bahay talaga, mas malaki pa dun sa kung ano yung nakuha namin ngayon. Maraming standards ka nun eh. Oo, maraming. Siyempre, bata pa, di ba? Medyo Iba pa yung mindset. Iba pa yung mindset, oo. Ngayon matanda na kami, gusto na namin. Actually, last week nga lang tumawag ako sa isang property management kasi iniisip na namin ni Aimee, paparentahan namin tong bahay namin. Lilipat na kami sa mas maliit na bahay. Ayun, nagpapakota ko kung magkano. Tapos yun, naisip na naman namin kung ano ba yung magiging pros and cons kasi nga, pag lumipat kami, babalik na naman kami sa pagbabayad ng malaking mortgage. Kasi ngayon, komportable na kami kung ano yung magkano yung binabayaran namin. Ayun lang. Tapos yun, balik na naman kami sa square one. Dito na lang kami ulit. Pero yun na yung mga iniisip namin. Yung pagda-downgrade. Mas priority na namin ngayon yung, kunwari, di ba dati parati kami nagpupuyat. Ako kapag sa nursing, usually ang tulog ko mahaba na yung may 5 oras. Pero kasi since ngayon, di ba, yung diabetes ko nga, tapos mataas pa yung cholesterol. Ang priority mo na lang ngayon, gusto mo na lang yung mahabang pahinga kung paano pahihaba yung buhay natin para mas makasama natin yung pamilya natin. Oras sa pamilya, sa mga bata, lalo na ngayon lumalaki na rin sila. Kapag nakakarinig kami ng patulad sa amin, yung sweldo, ay si ganito, ganyan ang sweldo, hindi na ako na-excite. Siguro, na lang, pinupuri ko na lang sila, ay mabuti, ganito, ganyan. Hindi tulad dati na parang merong kahit papano, para may konting inggit ba na gusto ko rin pumasok dyan, ganun sana din na sweldo ko. Pero ngayon kasi, nile-let go ko na yung ganun, wala na ako nararamdaman kahit ano. Wala na ego. Wala na ego. Hindi na kami yung para mainggit na ikukumpara namin sarili namin. Siguro pag nag-mature kayo, minsan at some point ng buhay nyo, ganun na yung mararamdaman nyo. Kasi nga, siguro may edad na rin, ganun. Tandaan na. Gusto natin yung hindi napupuhi, hindi na-i-stress. Yeah, kailangan disiplina, lalo na yung sleep talaga, napaka-importante. Lagi namin sinasabi na kailangan wag magpupuyat dahil kasi parang pag nagpupuyat kami, may time na nagkakasakit. Oo. Mas prone sa, kahit sa mga bata kapag late sila nakatulog, mas mabilis silang dapuan ng sakit. Tapos grumpy sila pagising. So minsan kasi tayo pag bata, tinitake for granted natin na akala natin kaya natin, bata pa tayo.
tapos banat tayo ng banat sa Sisingilin. trabaho, ganyan. Sisingilin ka talaga, totoo yun. Minsan, naririnig lang natin, pero totoo po talaga yung ganoon. Lalo na pag nagkaedad ka na. At least nung huminto ako, hindi na rin ako nagpupuyat. Kasi nagpupuyat din ako maaga ako, madaling araw. Madaling ako araw, gumigising. alas 3 na madaling araw. Minsan Ganyan. madaling araw kasi tulog pa yung mga bata. Oo. Para makatrabaho Oo. pa ako ng extra. Di ba? Hindi tulad ngayon, ako gumigising na alas 3 siya, alas 9 na siya gumigising. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, 12 hours ang tulog ng lola mo. Kaya sabi na tawag ka, hello. Naiingit ako sa'yo. Nainggit ako sa'yo, kagigising mo lang. Ako alas 3. Sa last 6 years na trabaho ko, yung lumipat kami dito, isang beses lang ako nag-extra day. So basically talagang 3 times a week lang ako. Very happy kami dun sa setup na yon. Kasi nga, 4 days ako day off, pero yung 4 days off na yon parang napakakulang pa rin. Tapos si Amy, hindi na nga siya nagtatrabaho. So mas marami na kaming oras sa bata. Maraming oras sa family. Yung family. Ayun lang guys. So yun yung pinaghuhugutan namin talagang para sa amin yung desisyon na yun na pagkukwit ni Amy sa trabaho wala kami pinagsisisihan kahit katiting. Kaya nga minsan pag nag-aaway kami, pag nagagalit siya, alam nyo ginagawa niyan, panako niya sa akin naghahanap ng trabaho. Mag-a-apply na ako. Nag-a-apply ako ng trabaho. Ganito, ganyan. Actually, marami pa nga sa kanya nag-i-email sa mga... Saan ba yun? Sa... Bakit? Marami pa wala ko sino-sino. Anyway, ayun, marami pa rin nag-i-email sa kanya nang nag-offer ng trabaho. Pero, ayun, ayaw namin na... Ayoko pa kung hangga't maaari. Dati kasi nung nagsisimula kami, matindi kaming magtrabaho. Nagkasakit kami pareho. Nagkasakit kami pareho no. Kasi ako matindi. Nung nasa LA pa Sobrang kami, tindi. 6 times a week ako. No, matindi yung kasi dati nung financial aid ako, Oo. lagi kami nagpupuyat pag audit. Nagkasakit kami noon, Nagkasakit kami na matagal talaga bago gumaling. Oo. Saka na namin kukwento yung sakit namin. Matindi. Pero yan, very challenging. Oo, very challenging talaga. Medyo na-trauma din kami noon nung time na yun. Kaya talagang health is wealth. Health is wealth talaga. Minsan di nyo marirealize hanggat di nyo pa na-experience. Pero pag nandoon na kayo, ay grabe. Araw-gabi iisipin nyo. Naalala ko pa nga noon guys nagtatrabaho din ako noon 6 times a week. I mean, mga nurses dito medyo common naman yun, di ba, nung nasa Long Visayas. Sabi mo, naiingit ka. Kasi lahat nagdo-double job Parang sabi ko, required ba ako mag-double job? Parang I'm missing out something kasi lahat sila nagdo-double job. Though hindi naman namin masyadong kailangan, pero nag-double job din ako. So 6 times a week, 12 hours a day. Ganun ang ginagawa ko dati. Tapos si Amy nagtatrabaho din. Actually, pag bata kayo, as long as kompleto yung tulog nyo, Okay siguro lang. okay lang din magtrabaho kayo na magtrabaho. Kasi sa amin, yun ang ginawa namin, nakaipon din kami. Kaya lang minsan na abuso yung katawan namin, di talaga kami natutulog agad. Minsan nagpupuyat ka pa. Yun yung years na yung magbibuild ka ng nest egg mo Oo, ng nest egg mo. Parang pang-retirement mo, ng mo. Just to sum it up, and more then, on ngayon, family okay time. naman. Kung bakit. Sa ngayon, okay pa Happy naman. kami. Oo. Makakaraos naman kami, Pero, guys. Iniisip ko kung baka bumalik din ako pag medyo maluwag na yung schedule ng mga bata. Yun ang iniisip niya. Pero ako nga gusto ko na nga mag-part-time Ako na lang daw Ito naman, mag-work. sabi ko, siya na lang, gusto mo ikaw mag-work kung ayaw mo. mababa lang sweldo. More on family time. Siyempre, kailangan nyo i-consider kung gusto nyo rin gawin to. Kailangan siyempre i-consider nyo yung kung ano yung mga finances nyo, yung mga bills nyo, mga responsibilities nyo financially, kung kakayanin nyo ba. Siguro naswertehan lang kami kasi yung sa bahay, napaghandaan namin. Tsaka sinwerte din kami, medyo mas mababa yung bili namin sa bahay. Kaya hindi kami nabibigatan sa pagbayad ng bahay ngayon. Kaya mahirap ng bitawan yung bahay dahil cheaper din yung mortgage natin Oo. kumpara sa Kapag lumipat kami. pag lumipat. Oo. Parang back to square one na naman kami. So yun guys, hanggang dito na lang yung may mga nagpapa-shoutout nga pala. Sa susunod na lang yung shoutout natin ha. Medyo kapos tayo sa oras ngayon. Medyo busy kami ngayong week na to. Busy pa rin no, kahit wala na siyang trabaho. Pabihira. Ang dami kasing activity ng bata Yun, Ayun sa pa akin. isa pala, nadagdagan yung mga activities Oo. naman nila. Kasi dati hindi ako nag-aano doon Dati hindi siya nag-sign up sa mga activities. Sa mga Ngayon, bugbog naman sa activities. Sinasign up ko yung mga bata sa activities. Dati hindi ko sinasalihan, Oo. mga ganun. Ngayon may time na siya. Pero parang nasobrahan din naman. Nasobrahan. Takbo rin naman kami ng Kailangan takbo ding kung saan. bawasan. Pero okay lang yun para sa mga bata naman yun. Yung guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. And nga pala may mga nagpapa-shoutout. Siguro sa susunod na lang po, pasensya na yung shoutout natin next vlog ha.
or sa mga susunod pa. Saka maraming salamat nga pala ulit sa mga nagko-comments. Ayun, minsan medyo delay ako nakakapag-reply, medyo busy lang po tayo, pero nababasa po namin lahat yun at na-appreciate po namin lahat ng comment nyo. Kung may natutunan po kayo sa video na to, pakihit ang like button at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Sometimes I Bye! just don't know what to do. It should have been you.